Uumpisahan ni dating world title challenger Alan David Picasso ang panibagong yugto ng kanyang boxing career sa panibagong dibisyon. Mula 122 pounds umakyat na ito sa 126 pounds at nagsasanay na ngayon sa ilalim ng gabay ng pamosong trainer na si Eddie Reynoso, na kilalang manager at trainer din ni Saul Canelo Alvarez. Hawak ang kartadang 32 wins with only 1 loss. Balak kumanong linisin ni Picasso ang nag-iisang mantsa sa kanyang kartada na mula sa kamay ng super bantamweight undisputed champion na si Naoya the Monster Inoue. Sa ngayon, ang unang hakbang ni Picasso ay talunin muna sa darating na August 29 si Michael Rincon upang masungkit ang WBC Silver Featherweight title. Then harapin ang WBC World Featherweight Champion na si Bruce "Shushu" Carrington. At kung magtatagpo ulit ang landas nila ni Naoya Inoue, dito nabuburahin ni Picasso ang mantsang iniwan ni Inoue sa kanyang kartada. Ani Picasso sa panayam, "Yes, of course, the blemish is something I want to erase in my career one day, and I hope I get the chance for a rematch. I'm moving up to featherweight now. I don't know if he'll move up soon, but the plan is to win this WBC silver title in my next fight, and then have the opportunity to go for the full championship against Carrington when the chance comes. And if the future brings another fight with Inoue, I'd be delighted." Dagdag pa ni Picasso, bunsod ng kanyang patuloy na paglaki dahil 26 anyos na nga daw po siya ngayon, talagang piga na siya sa super bantamweight kung mananatili siya rito. Hinayaan niya na ang kanyang katawan mismo ang mag-decide kung saang timbang siya nararapat. Ngayon sa featherweight daw po mga amigos, maganda ang kanyang pakiramdam at komportable na siya. Kaya naman para kay Picasso mga amigos, talagang 100% niyang mailalabas ang kanyang puwersa at husay kapag nagpanagpuli sila ni Inoue sa featherweight division. Samantala sa iba pang balita, may paliwanag ang WBON Ring Junior Welterweight Champion na si Shakur Stevenson kung bakit tila nag-iba ang estilo ni Rolando "Rolly" Romero sa naging laban nito kay Teofimo Lopez kahapon. Si Romero nakilala sa kanyang estilo na marami bumitaw ng suntok at pasugod kung lumaban. Naging paatras at pangilan-ngilan lang ang kanyang mga suntok sa naging laban niya kay Teofimo. Sa madaling sabi, nagbago. Kaya naman bilang tugon sa mga nagsasabing kaibigan kasi ni Romero si Teofimo kaya pinagbigyan, o let's say may mga nagsasabing parang laglag ang laban. Para kay Shakur, hindi. Meron lang talagang abilidad daw itong si Teofimo Lopez na bigyan ng dalawang isip ang kanyang mga nakakalaban na bumato ng maraming suntok. Nakita raw ito ni Shakur sa mga laban ni Teofimo kina Vasily Lomachenko, Jamaine Ortiz, Sandor Martin at ngayon si Rolly Romero. Matatandaan nga po sa naging laban ni Teofimo kay Lomachenko, sa unang 6 na rounds ng kanilang laban, halos hindi makabato ng suntok itong si Loma. Kaya kinailangan ni Loma na trabahuhin ng husto ang second half para makadikit sa laban. Pero sa huli nga po ay nabigo pa rin si Loma. Sa naging laban ni Loma kay Lopez, kapansin-pansin din na naging mas magalaw si Loma kontra kay Lopez kumpara sa mga ibang laban nito. Kaya naman kung naging magalaw din si Rolando "Rolly" Romero laban kay Teofimo, ito ay dahil sa abilidad na rin ni Teofimo ayon kay Shakur Stevenson.